Bayan! Kung hindi ka sumusuporta sa mga binibigay na to, hindi ka sumusuporta sa Huwag kayo kasi magkukulit dito. Mapugpog lang kayo talaga dito. Hindi pwede yung ayaw sumigaw na BBM resign at sandito kayo. Bawal kayo dito. BBM resign! BBM resign! Dali namin to! Doon sila! Gagamitin niyo yung rally namin. Yan lang. Pinipigilan ko nga eh. Tayo ko, dyan lang. Ah, tinutulak-tulak pa din eh. Gagawa, gagi. Uy, out. Tinataya ang buhay sa pagbablog, nagbabayad ng tax. Ngunit nung nagsimula itong flood control issue na to, bumaba na po ako upang samahan kayo lahat na po ako nagbabayad ng tax na ninanakaw lang nila. So, sa amin po sa Pampanga ay dagdag po na butas ang aming mga kalsada kahit hindi pa sira. Ginagawa na ng unit nila para magkapera sila. Siyempre mga congressman, kontraktor sa amin sa Pampanga. Sa Bulacan,
Isa rin po akong anak ng Bulacan, lubog na po, halos buong Bulacan. Kaya masasabi ko sa lahat ng kontraktor, mga engineer ng DPWH, congressman, mga putang ina ninyo, pinabayaan nyo ang sambayan ng Pilipino, ang inuna ninyo ay ang inyong bulsa at inyong kapakanan. Kay Martin Romualdez, kay Saldico na nagtatago na ngayon, ang balita ay may tali na sa kanyang lihig sa ibang bansa. Umuwi kayo, magpakita kayo, harapin nyo ang ginawa nyo sa taong bayan, sapagkat kayo lamang ang makakasagot kung ano talaga ang ginawa ninyo. Bakit ang lahat ng Pilipino, halos sa buong Pilipinas ay nalubog sa baha? Unahin ko, Makabebe, Pampanga, kung saan ako taga roon. Ilang taon na po nalubog ang aming bayan. Wala na? Wala na po ang aming bayan, mabubura na po sa mapa. Sapagkat napakarami pong flood control na ginawa doon, puro po ghost project. Ang mga kalsada po namin, papunta sa kabundukan ay lubak-lubak, samantalang ang mga kalsada sa highway ay hindi pa sira, pero pilit nilang sinisira upang magkamal ulit sila ng pera. Tama po kayo na siguro panahon na para ang ating gobyerno ay pumunta sa matuwid. Kung ang ating naiisip ay pagbabago, iyon po ay dapat nang palitan siguro. Sapagkat kung papalitan mo, kung tatanggalin mo ang mga sanga, kung matitira ang ulo at ugat, wala ding mangyayari sa ating mga mahihirap. So ako po ay galing ng Pampanga, nagsalita dito kasi idol ko si Kuya Park, pinagsalita niya ako dito. Sige po, at maganda nga po, yun lang po masasabi ko. Sige po, sasabihin ko na, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat po! Marcos resign! Muli, maraming salamat po! Pananalita. Maraming salamat muna po sa ating mga kapulisan na nandyan naka-pull out sa paligid para magbigay ng kapayapaan at magbasig ng kaayusan dito sa paligid na ginaganap na pagkakaisa laban sa korupsyon. Maraming salamat po mga kapulisan at sa station commander at sa mayor ng lugar na ito. Ako po si Ferdinand de los Reyes, isang ex-OFW po, 21 years na naglabas ng bansa at dati rin po na Marcos loyalist leader. Dati, ibig sabihin, noong araw na ako'y natutulog pa sa pansitan. Subalit ako'y nagising sa isang katotohanan na nasa maling landas ang aking sinusuportahan. Nakakalungkot isipin, dahil sa mga katiwalian, dahil sa mga sobrang pangungurakot, ang dating ningning ng Pilipinas ay nababoy na nila. Nakakahawa ang bansa natin dahil pinagtatawanan na tayo na mga dating tayo ang nangunguna. Ngayon tayo ang nangungulela dahil sa mga politikong super buwaboy! Buwaboy! Buwaya sa kapal ng panat! Baboy kung lumamon ng pondo ng bayan! Yan po ang tunay na ugat ng kahirapan ng ating bansa. Ang mga Pilipino, sabi nila, kung gusto nyo umangat, magpakasipag kayo. Mga tanga, mga gago ang nagsasabi na yan. Dahil ang mga Pilipino, sa 21 years na ako'y lumabas ng bansa, ay nakasalamu ako ang iba't ibang lahi. Naranasan ko na mas malaki pa sa akin, sumasaludo. Dahil sa talino, sipag, at may puso sa trabaho. Ganyan po kataas ang respeto ng mga ibang lahi sa mga lahing Pilipino. Subalit ngayon,
Utang ina! Tangina talaga! OFW leader advocate po ako under OVA, OFW Veterans Association, na ngayon ay kasama nyo para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bansa para sa new generation! Alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga lupang ipinangako. Lupang ipinangako sa Biblia ay isa ang bansang Pilipinas. Subalit, dahil sa mga demonyong mga politiko na super kurakot at buwaya at baboy, naghihirap ang ating bansa habang sila ay yumayaman, 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 yumayaman ng yumayaman. Sabi ko nga, wala man lang politiko, meron dyan iilan-ilan. Outnumber ang mga matatalino at matitino natin politiko. Outnumber. Meron naman yung mga nasa linya ng PDP, mga magagaling yan, mga magiting at mag-iisip, at mga may malasakit sa bayan. Dahil aral sila sa prinsipyo ng Duterte family. Subalit tinaya tayo. Ayaw nilang paupuin ang mga matitino at ang mga may malasakit sa bayan dahil ayaw nilang maagawan sila sa mga kinukurakot nila. Ayaw nilang may nagmamasid sa kanila at nagbabantay sa pangungurakot nila. At yung mga ilan-ilang matitino natin, pansinin nyo, ngayon, hinahanapan nila ng butas kung paano tatanggalin sa Senado at Kongreso. Ganyan po ang laro ng politika. Kung hindi ka umaayos sa amin, tanggal ka. Or sisirain ang pagkatao mo. Demoralize ka. Ganyan po kasama ang ating politika. Kaya sa araw na ito po ang simula at tatapusin natin ito. Pakiusap ko sa mga mahal nating kababayan, hindi po tayo naghahanap ng kaguluhan, hindi po tayo naghahanap ng gera, naghahanap po tayo ng katarungan at kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Hindi po tayo nananawagan ng himagsikan. Tayo po ay nandito upang makiusap at manawagan na kung maaari, Pangulong BBM, dati mo akong leader bilang Marcos loyalist, pero nag-withdrawal of support ako dahil nakikita ko na you are incompetent leader. You cannot handle the Philippines. It's better to step down. Bumaba ka na lamang. Magiging hero ka pa sa bansang Pilipinas. Ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Pangulong BBM, alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang gumagalaw sa bansang Pilipinas. Kaya ako, bilang isang OFW leader, bilang isang peaceful citizen of the Philippines, ay nakikiusap sa inyo na bumaba na kayo. Yung isang nagsalita na si Remedios Montemayor, totoo ang kanyang mga sinabi. Ako po ang testigo dahil kaibigan ko po yan. Siya po ay biktima talaga ng Ghost Project Flood Control ng DPWH under noon ng Congressman Dong Gonzales. Hindi na kayo naawa. Isang simpleng mamamayan, inaagawan nyo ng legal na lupa. May titulo yan, hindi po sila land grabber. Sila po ay biktima ninyong mga walang kwentang politiko. Imbis na tulungan nyo ang mamamayan, kayo pa ang ugat ng kanilang paghihirap o ng aming paghihirap. Kaya sa araw na ito, tayong lahat ang magkaisa. Labanan natin ang sobra-sobra pangungurakot. Subalit ang pangungurakot na yan ay unti-unting mawawala kung mismo ang pinakaugat ay puputulin natin. Puputulin ang ating mga karapatang magsalita at magpahayag. Sino ang ugat? Si Pangulong BBM. Kung si Pangulong BBM ang magsisimula, magpapaka-gentleman, magpapakatao, at bumaba siya sa kanyang pesto, ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa ay magsisimula.
Dahil tayong lahat ay uwaw na uwaw sa kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani. Subalit ngayon ang nakakalungkot, ang umaagaw ng ating mga kalayaan at karapatan ay ang mga buwaboy na politiko sa ating lipunan. Paano na ang next generation kung hindi tayo magsasalita? Paano ang next generation kung tayo'y patutulog na lang sa isang tabi at tatanggapin na ang bagyo ay normal lang? Paano ang ating next generation kung tayo'y magsasawalang tibo sa mga nagaganap na sobrang pangungurakot? Maging ang mga private sector ay natututo na rin mangurakot at unti-unting nilalamon ang ating mga karapatang mabuhay sa mundo ito. Dahil bakit? Sa pamamagitan ng mga pagtaas ng presyo, diyan tayo unti-unting pinapatay. Pansinin nyo, legal na may titulo, kinuha nila sa pilitan, tapos ayaw bayaran. Sana all, maraming salamat. Nakakaawa yung kaibigan ko na yan, si Remedios Montemayor. Kaya sinusuportahan ko. Kaya kami narito ngayon at yung kaibigan ko, hindi sanay magsalita dito yan. Subalit nagawa niya. Dahil sobrang api na yan, 2 magulang niya namatay dahil sa ghost project ng DPWH na yan. At ang congressman noon ay si Congressman Dong Gonzales. Kaya siya ay naririto para isigaw ang kanyang karapatan at ang katotohanan na sobrang pang-aapi ng mga politiko nasosobrahan sa kanilang mga kapangyarihan. Ako bilang isang OFW advocate, hindi man ako politiko at hindi ko rin ipagyayabang sa inyo. Marami na akong natulungan at napauwi dito sa Pilipinas na mga pinamaltrato, inaapi sa labas ng bansa. Sinasamahan ko sa Department of Migrant Worker para makakuha ng action fund na kahit papano makatulong sa kanila bilang panimula ng kanilang bagong buhay. At kung minsan natatagalan, ako nakikipagdigmaan para sa kanilang karapatan. Pero, yan ang ibig sabihin na hindi mo kailangan maging politiko para makatulong ka sa pamahalaang ito. Ang masaklap lang, kung sino mga nasa pwesto, sila pa ang nangaagrabyado sa ating mga karapatan. Kaya mga mahal kong kababayang Pilipino, gumising na kayo. Gumising na kayo, ilaban nyo ang next generation. Dahil kung hindi tayo lalaban ngayon, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan natin makukuha ang kalayaan na inagaw ng mga politikong ito, ng mga super buwaboy. Kaya sana, hindi lamang tayo ganyang karami. Hindi po ito panawagan ng isang rebelyon o sedisyon. Ito po ay panawagan ng mga sentimento ng mga mamamayang Pilipino na sobra ng api-api sa antas ng pamumuhay. Kung hindi natin sisimulan, darating ang panahon, ang mga kabataang yan ay hindi na makapag-aaral dahil sa taas ng tuition fee na walang kumukontrol. Bakit walang kumukontrol? Abala silang lahat sa investigasyon. Abala silang lahat sa pamumulitika. Puro politika, 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 politika. Wala na silang inintindi kundi politika. Wala nang development na iniisip. Meron pa ilang politiko natin na gustong ma-develop ang Pilipinas. Subalit outnumber sila. Kulang sila sa bilang. Yan ang nakakalungkot. Meron nga tayong mga politiko na mga matatalino gumagawa ng tama at serbisyo sa Pilipino. Subalit konti lamang sila. Mas marami ang buwaboy. Kaya maraming salamat sa nag-organize ng event na ito. Dahil dyan nyo makikita ang kanilang pagmamalasakit sa ating bayan at mamayan. Kang bobo! Mamamatay kang bobo! Ikaw, Lisa Marcos, katanda-tanda mo, napakalandi mo, napakakulubot na yung mukha mo. Piling gobyerno ka, nagbibigay ka ng pera, magnanakaw ka lang pero di ka gobyerno.
Kailangan natin lumaban. Kung ako sa'yo, Marcos, bumaba ka na. Pag ika'y hindi pa bumaba hanggang bukas, kakalad ka rin ka ng taong bayan kasama yung pamilya mo. Yeah! Go, Darna! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Lisa Marcos, pag nakita kita, kakalad ka rin kita. Patay tayo dyan. Kala mo natatakot ako sa inyo? Para yan, te. And all of Crocodile in House of Representatives, get out of there! You are not belong in House of Representatives. Kaya kailangan nyo na, mga pahirap lang kayo sa aming bansa, di naman namin kayo kailangan dito. Hanggat hindi ito natatapos ng korupsyon, until corruption ends, we will never stop. I may grow old or die, but Maisug and UPI will keep going. We will never stop. Sino gusto niyo maging presidente? Duterte! 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 Salamat po sa ating lahat. Mabuhay!